Pagkaalis ni Gale ay mabibilis ang mga hakbang na pumanhik sa itaas si Lori. Kulang na lang ay liparin na niya ang distansya, mula sa sala hanggang sa kwarto niya. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari kani-kanina lang. Bumalik na ang mga alaala ni Gale. Gustuhin man niya na harapin ang katotohanan, pero hindi pa siya handa. Kapag mangyari iyon, ay madami ang magbabago sa buhay nila ng anak niya. Kailangan muna niya ng panahon upang mag-isip, at hindi niya iyon magagawa kapag pini-pressure siya ng binata. Nalilito siya, kaya kailangan nila munang umalis pansamantala. Parang kidlat sa bilis ng mga galaw na ipinagpatuloy ni Lori ang pag-iimpake. Aalis sila ng anak sa madaling araw. Samantala, ang 30 minuto na biyahe sana papunta sa bahay ni Kaiser, ay naging 10 minuto na lang dahil sa bilis ng pagpapatakbo ni Gale. Mabuti na lang at wala nang gaanong sasakyan sa daan. Hindi na niya ipinark ng mabuti ang kanyang sasakyan, at ibinalibag pa ang pintuan nun, nang makarating sa harap ng bahay ng pinsan. Meron itong alam pero bakit nanahimik lang ito? Alam ng pinsan niya kung gaano niya kagusto na bumalik ulit ang kanyang memorya, pero wala itong ginawa. Isinekreto nito ang lahat-lahat sa kanya. Nangangati ang mga kamay niyang basagin ang mukha nito. Nagmamadali naman na lumabas sina Kaiser at Ren, pagkatapos ng tawag ng Auntie Venus niya. Alam mo ba kung saan siya hahanapin? Si Ren na nakasunod sa likod niya. Tumungo si Kaiser. Kung biglang nawala si Gale pagkagising nito, ay iisa lang ang ibig sabihin nito. Nagising na ang mga memorya nitong natutulog. Dumating na ang panahon na kinatatakutan niya. Sigurado siya sa sarili na si Lori agad ang pinuntahan nito. May dala ka bang sasakyan? Iyon na lang ang gamitin natin. Ang mga nagmamadali lakad ng dalawa, ay biglang natigil nang makita kung sino ang taong papasok sa gate. Magkapanabay na nagmura sila Kaiser at Ren, nang makasalubong nila si Gale. Napalunok ang dalawa nang mapagmasdan ang itsura nito. Kung hindi lang sana nila kilala ang binata, ay iisipin nilang isa itong serial killer. Para itong pasyente sa mental na nakatakas, at handang maghasik ng lagim. Kaiser, anito sa boses na parang nanggaling sa hukay ang lalim. Nagsimulang lumapit ito sa kanila. Si Ren naman ay natatakot na nagtago sa likod niya. Gale, kumalma ka. Mag-usap tayo ng maayos. Isang malakas na suntok sa panga, ang isinalubong ni Gale sa kanyang pinsan. Tumalsik agad ang dugo palabas sa bibig ni Kaiser, na ngayon ay napasubsob na sa may damuhan. Hindi pa nakantento si Gale, at muli niyang sinugod ang pinsan, at pinagsusuntok sa mukha. Walang hiya ka. Bakit ka nanahimik? Bakit wala kang sinabi sa akin ni isa? Pinagmumuka mo akong syungakay. Paano mo naatim na ilihim sa akin ang tungkol sa mag-ina ko? Mag-ina, hindi mo asawa si Lori. Lalong nagdilim ang paningin niya sa narinig, at wala sa sariling inuntog ang ulo ng pinsan sa lupa. Dumaing ito sa sakit pero nabingi na siya ng sariling galit. Tama na iyan Gale, baka mapano ang pinsan mo. Sigaw ni Ren. Hawak-hawak niya ang ulo, habang nanlalaki ang mga mata na nakatingin sa dalawa. Huwag kang makialam dito Ren, kung ayaw mong ikaw ang isunod ko. Ngunit hindi pinakinggan ni Ren ang sinabi ni Gale. Nag-aalala siya kay Kaiser na paulit-ulit na nasusuntok ang mukha. Gale hands are like steel. Sa kanilang lahat, ay ito ang may pinakamalakas na suntok. Patunay iyon sa duguan ng mukha ni Kaiser, kahit na hindi pa naman gaano karami ang suntok na natamo nito. Bakit ba kasi hindi ito lumaban, at hinahayaan na bugbugin ito ng pinsan? Akma na niyang hihilahin si Gale, nang sinigawan siya ni Kaiser. Stay out of it Ren. Problema naming dalawa ito. Anito at umubo pa ng dugo. Nasa po na lang niya ang kanyang ulo. Ang dalawang ito ang tatapos sa kanya. Why Kaiser? Why? Masakit para sa akin na isipin na may anak akong napabayan. 5 taon na siya pero hindi ko man lang nasubaybayan ang paglaki niya. Wala ako noong mga panahon na kailangan nila ako. Wala man lang akong nagawa. Nanghina ang boses niya. Muling pamatak ang mga luha ng binata, nang maisip ulit ang mga panahon na nasayang, na dapat ay iginugol niya sa anak. Higit siyang nagagalit sa kanyang sarili. Hindi niya lubos maisip ang mga hirap na pinagdaanan ni Lori na mag-isa noon. At kasalanan niya lahat iyon. Ina, wala akong silbi. Hikbi niya.
Gusto sana ni Kaiser na sumbatan ng pinsan, pero nang makita niya ang pag-agos ng mga luha nito ay napalunok siya. Nabibilang sa daliri ang mga pagkakataon na umiyak ito. Ang huli ay noong mga bata pa sila, noong nagmakaawa ito sa ama na huwag umalis. Pagkatapos noon ay hindi na. Wala nang tumulo pang luha sa mga mata nito, kahit na sa mga malulungkot na kaganapan sa buhay nito. Pero ngayon ay nakikita niya ulit ang mga iyon. Nasasaktan ito, kitang-kita niya iyon sa malungkot na mga mata ng pinsan. Hinawakan ni Gale ang damit ni Kaiser, at marahas na niyugyug. Nananakit na ang buo niyang katawan, pero hindi siya nagtangka na lumaban ni isa. May kasalanan siya, at tatanggapin niya ng bukal sa puso ang anumang igagawad nito sa kanyang kaparusahan. Nakalimutan mo na ba ang ipinangako ko noon sa sarili ko? Nakalimutan mo na ba ang pangako natin sa isa't isa? Nanginginig ang boses na sigaw nito sa kanya. Nag-iwas siya ng tingin dito. Paano naman niya iyon makakalimutan? Ganitong tagpurin Leon, ganitong oras, umiiyak ang batang Gale, habang puno naman ng galos ang kanyang mukha. Nangako ito na hindi ito tutulad sa ginawa ng ama, ang hiwalayan ng asawa, at iwan at abandonahin ang anak. At dahil sa nakitang paghihirap din noon ng auntie niya, ay ganun din ang kanyang ipinangako sa kanyang sarili. Nangako nga si Gale pero hindi naman ito natupad. Aking mag-isa ang anak nito, at walang kinikilalang ama. Wala nang mas masakit pa sa katotohanan iyon. I failed, Kaiser. I didn't keep my promise. I failed, tuluyan ng humagulgol ng iyak si Gale. Walang nang ahas ni isa sa kanila ni Ren na magsalita. Nanatili lang sila sa kanilang pwesto, at tahimik na pinakinggan ang puno na pagsisising pag-iyak ni Gale. Tumangala si Kaiser sa makulimlim na langit. Hindi niya hahayaan na bumuhos ang luha niya, pero mukhang ang langit ang susnad na bubuhos. It's so early pa, Mommy. Hindi pa nagring ang alarm clock ko, pupungas-pangas na reklamo ni Connor nang ginising niya ito. Sorry baby, come on now. Change your pajamas, ang tangi lang na sinabi ni Lori sa kanyang anak. Buong magdamag na walang tulog si Lori sa kaiisip. Mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw, pero heto at ginigising na niya ang anak. Kailangan na nilang makaalis dito, bago pa sumikat ang araw. Kailangan nilang magmadali, upang makaabot sa maagang biyahe papuntang probinsya na napagpasyahan niyang puntahan. Nakahanda na rin ang mga gamit nila. Saan ba tayo pupunta, Mommy? Bakit may dala pa tayong mga luggages? Inaantok na tanong ng kanyang anak. Mabuti na lang at nasa dreamland pa ang diwa nito. Mahihirapan siyang kausapin ito kapag nagkataon. Secret. May surprise ako mamaya. Nakangiti man si Lori, pero ninenervyos talaga siya. Natawagan na rin niya ang tricycle driver na si Manong Ador, na lagi nilang sinasakyan. Ito ang maghahatid sa kanila sa terminal ng bus. Sa loob ng tricycle ay muling natulog ang kanyang anak sa kanyang kandungan. Hati ang isip ni Lori sa mga oras na ito. Gusto niyang umalis, pero may parte pa rin sa isip niya na umaayaw sa desisyon niyang iyon. Pilit niyang iwinaglit iyon sa kanyang isipan. Hindi siya pwedeng matibag. Pagdating nila sa terminal, ay tinulungan siya ni Manong Ador na ipasok sa bus ang mga malita nila. Ginising niya ang anak at pipili na sana ng upuan, nang sinita sila ng conductor sa may pintuan. Tumingin ito sa kanila ng makahulugan, bago inilahad ang kamay. Pwede ko po bang matingnan ang ID niyo ma'am? Nagtataka man si Lori, pero kumuha pa rin siya ng isa sa mga ID niya, at ibinigay dito. Binasa iyon ng conductor, at nakita pa niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata nito. Tumingin ito sa anak niya kapag kwan. Ano pong pangalan ng anak niyo ma'am? Bumantong hininga si Lori. Para saan ba ang mga tanong na ito? May ganito na pala sa mga bus. Connor Chua ang pangalan niya, sagot na lang niya nang matapos na. Ibinalik ng conductor ang ID niya at nagsalita. Pasensya na po kayo ma'am, pero hindi po kayo pwedeng sumakay dito. Nalaglag ang panga niya. Ano? Bakit hindi? May pamasahe naman kami ah. Hindi siya pinansin ng lalaki, at sinenyasan ng guard sa malapit. Boss, pakikuha nga ang mga ito. Lori at Connor Chua. Teka lang, ano ba ang nangyayari? Ngunit walang sumagot sa tanong niya. Isinarado ang pintuan ng bus, at muling ibinaba ang kanilang mga malita. Ano bang problema ng mga ito?
Nag-init ang ulo ni Lori, at sinugod ang conductor dahil may kausap na ngayon sa telepono ang guard. Iniwan niya muna si Connor kay Manong Ador. Bakit ayaw niyo kaming pasakayin? Pasahero niyo rin naman kami. Pasensya na po ma'am, pero hindi talaga pwede. Bakit nga? Umiling ito na siyang lalong ikinainis ni Lori. Bakit ba ayaw umayon sa kanya ang panahon? Mommy, I'm sleepy. Can we go back to my bed? Nakapikit ang mga mata na wika ng anak. Niyakap niya ito at hinaplos ang likod, upang kalmeyan ang kanyang sarili. Pupunta na lang sila siguro sa ibang terminal. Nasa ganon silang posisyon, nang may tumigil na sasakyan sa gilid nila, at mula doon ay marahas na bumaba si Gale. Ano ito Lori? Where do you think you're going? Umawang ang labi niya. Bakit nandito ang lalaking ito? Kasalukuyang umiinom ng alak si Gale. Nilulunod niya ang sarili sa alak, dahil hindi kayang i-process ng isip niya ang lahat ng mga nangyari sa gabing ito. Alkohol lang ang kakampi niya sa mga oras na ito. Nangangati ang kanyang mga paa na bumalik ulit sa tinutuluyan ni Lori. Gustong-gusto niyang yakapin ang anak niya ng mahigpit. Gusto niyang ipadama dito kung gaano niya ito kamahal, kung gaano siya nagsisisi na hindi niya nasuportahan ang mga ito. Gusto niyang humingi ng tawad, at tanggapin siya sa buhay nito bilang ama. Muli na namang nag-init ang ulo niya, nang maalala kung sino ang nagmamay-ari ng penthouse na iyon. Pati si Ren ay naglihim sa kanya. Ang dalawang bugok na iyon. Kung hindi niya lang pinsan, at kaibigan ang mga ito, ay baka nasa sementeryo na ang dalawang ulupong na iyon. Nasa hideout siya. Ayaw muna niyang umuwi sa bahay o pumunta sa kondo niya. Paniguradong bubungangay na naman siya ng kanyang ina. Gusto muna niyang mapag-isa at mag-isip. Muling naglakbay ang isip niya, sa mga panahon na sinusundan pa niya si Lori, kung gaano siya nabighani sa taglay nitong ganda. Natulala ng ilang saglit ang binata saka napamura. Bakit pa ba niya iniisip ang mga iyon? Tumunog ang cellphone ni Gale. Nang makita niyang ang ina ulit ang tumatawag, ay tinitigan lang niya iyon. Kanina pa ito tumatawag, pero hindi niya ito sinasagot. Naputol ito at nang nasundan ulit ang tawag, ay napabuntong hininga siya at sinagot na iyon. Mom, may konsensya ka pa bang natitira Gale? Bakit hindi mo na lang ako patayin, kung ganitong pinag-aalala mo ako? Magpaalam ka naman kung ganitong may pupuntahan ka. Umiiyak na singhal ng kanyang ina sa kabilang linya. I'm sorry. Nasaan ka ba? Pumunta ka ng hospital, kung saan naka-admit ang lolo mo. Gising na siya. Napatayo sa pagkakaupo si Gale sa balita na narinig niya. Umahan ang matinding saya sa puso ng binata, dahil sa narinig na balita. Gising na ang grumps niya. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng kanyang sasakyan. Palabas na sana siya, nang tumunog ulit ang cellphone niya. Ngayon naman ay galing sa isang unknown number. Walang pag-aalinlangan na sinagot iyon ng binata. Hello. Hello po sir. Kayo po ba si Sir Gale? Tumigil siya sa paglalakad, at kinutuban agad kung para saan ang tawag na iyon. Ako nga. Bakit, sir? Nako, may nagngangalan pong Lori Chua dito sa aming terminal. May anak po siyang lalaki. Kadarating lang pero pinigilan namin ang mga ito, ayon na rin sa notice na nakuha namin. Nag-igting ang bagang ni Gale. Sinasabi na nga ba niya? Sige, salamat sa impormasyon. Pinatay niya ang tawag at dumiretso sa kanyang sasakyan, na nakakuyom ang mga kamao. Pinaharurot niya iyon papunta sa terminal, na maaaring puntahan ng dalaga. Tatakas na naman ito. Naalala niya ang sinabi ni Kaiser kanina. Na kailangan niyang bantayan si Lori, dahil sa posibilidad na baka umalis ulit ang mga ito, katulad ng ginawa nito noon. Kaya dahil sa sinabi ng pinsan, ay inalerto niya ang mga malapit na terminal, na pwedeng puntahan ng mga ito. He knows that she's scared, but he can't afford to lose his son again. Not this time. Parang wala sa sarili na pinanood ni Lori, kung paano yakapin ni Gale ang kanilang anak. Umiiyak pareho ang mga ito, matapos ang madamdamin na pagpapakilala nito kay Connor. Nasa bahay ulit sila. Mula sa terminal ay iniuwi sila ng binata, at hindi binigyan ng pagkakataon na umangal o magsalita man lang. I'm so sorry baby. I'm so sorry. Huwag ka sanang magagalit kay daddy, bulong ni Gale sa anak, habang mahigpit pa rin itong yakap. Si Connor naman ay sobrang lakas ng ginagawang pag-iyak.
Ang binata na rin mismo ang nagsabi sa kanilang anak ang totoo. Sinabi nito ang lahat liban sa gabi kung paano ito nabuo. Nang hihina na umupo si Lori sa sofa. Hindi niya lubusang maisip na gagawa ng paraan si Gale, upang hindi sila makaalis. Binigyan pa niya ng isang sulyap ang dalawa, bago nagpas siyang magkuluna muna sa kanyang kwarto. Bibigyan niya ng oras ang mga ito na makapag-usap, at ibsan ang pananabik sa bawat isa. Malungkot siyang ngumiti. Masaya siya ngunit natatakot din sa kung ano ang mga mangyayari pagkatapos nito. Tiyak niyang kamumuhian siya ng lubos ng ina ni Gale. At si Miss Shannon. Napabuntong hininga siya, at nagtalukbong ng kumot. Isang oras ata ang lumipas, bago nakarinig si Lori ng mahinang katok sa pintuan. "Mommy," boses ni Connor. Bumalikwas siya ng bangon, upang pagbuksan ng pinto ang anak. Bumungad sa kanya ang namumugto nitong mga mata. Pulang-pula din ang ilong nito. Yamakap ito sa kanya at nagsimula ulit na umiyak. "Galit ka po ba, Mommy? Ayaw mo ba kay Daddy?" Anito na sumisinok pa. Parang sinaksak ang pakiramdam ni Lori. Inaasahan niyang magagalit o magtatampo sa kanya ang anak, pero kabaliktaran naman ang sinabi nito. Sa kabila ng lahat ay iniisip pa rin nito ang kanyang nararamdaman. Isinara ni Lori ang pintuan, at binuhat ang kanyang anak sa kama at hinarap. "Hindi ka galit sa akin?" Marahan niyang tanong dito. Umiling ang anak niya. "Hindi po." "Bakit? Hindi ko sinabi na siya ang daddy mo. Naglihim at nagsinungaling ako sa iyo." Lumungkot ang mga mata ni Connor. "I understand you naman, Mommy. I know that you went through a lot to raise me, remember po noon. Natuyo lang po ang ulam nyo, while me is egg and ham. Nakaunti lang po ang kinakain nyo, while madami ang ibinibigay nyo sa akin. I remember those days po. You work really hard to raise me kahit mag-isa lang po kayo. That's why I don't have the right to be mad at you. I understand everything, Mom. Oh my, you are a strong woman and proud na proud po ako sa iyo. I love you so much." Natutap ni Lori ang kanyang bibig, at hindi na napigilan pa ang mapahagulgol ng iyak. Ang marinig ang mga salitang iyon galing sa anak, ay sobrang nakakaantig ng puso. Niyakap niya ito. "I love you too. I know po. Kay Daddy nga ako dapat magalit eh. He is irresponsible, kahit na sinabi niyang may amnesia siya. I hate him for now." Natawa si Lori. Tiningnan niya ang mukha ng anak, at nakanguso nga ito katulad ng inaasahan niya. "Pero love na love ka niya. Love mo rin ba siya, Mommy?" Natigilan siya sa tanong ng anak. "Si Gale, mahal niya." Mom! Kumurap-kurap si Lori. Pinanggigilan na lang niya ang pisngi nito, kaysa sagutin ang tanong ng anak. Oo, at hindi lang naman ang pagpipilian niya, pero bakit hindi niya iyon masagot ng diretsyo? "Happy ka ba na nakilala mo na ang daddy mo?" "Super duper happy." Anang anak at pumalakpak pa. "At alam ko po na hindi ko daddy yung ibinigay mong picture noon." Humajijak pa ito na para bang natutuwa, na alam nitong nagsinungaling siya. Tumawa na lang din siya, at kiniliti ang tagiliran ng anak. Hay! Kanino ba nagmana ang bubwit na ito at ang talino? Magaling naman siya noong nag-aaral siya, pero hindi ganito katalino. Siguradong kay Gale ito nagmana. Bumaba na sila upang magluto sana ng agahan, nang mabutan nila si Gale na may kausap na delivery boy ng kilalang kainan. Pagkaalis nito ay nagkatinginan sila ng binata. Bumaba ang mata niya sa hawak nitong malaking paper bag. "Hindi ka na sana nag-abala pa. Meron namang pwedeng lutuin dito sa bahay." Dumiretso siya sa kusina upang ayusin ang lamesa. "Sorry. Akala ko kasi ay ayaw mo pang bumaba, kaya umorder na lang ako ng pagkain. Nakakahiya naman kung papakialaman ko ang mga gamit nyo." Tumango lang si Lori, at tinulungan ito sa paghahanda ng mga pagkain. "Mommy, CR lang po ako saglit," ani Connor at pumunta na sa banyo. Nang mapag-isa silang dalawa, ay hinarap ni Gale si Lori at seryosong kinausap. "Galit ka ba sa akin at sa ginawa ko?" Hindi na napigilan niyang tanong. Alam niyang nahihirapan ang dalaga, pero hindi na niya kaya pang maghintay pa. 5 taon niyang hindi nakasama ang anak. Hindi siya papayag na lumipas pa ang isang araw, na hindi siya nagpapakilala dito. "Hindi ko alam. Natatakot lang siguro ako sa kung ano ang magiging kahihinatnan ng mga pagbabagong ito."
Napabuntong hininga si Gale. Alam niyang iyon ang iniisip nito, pero handa siya sa kung ano man ang mangyayari. Handa siyang harapin ang mga salitang ibabato sa kanya, at paprotektahan niya ang dalawa. Buo na ang desisyon niya. Pagkatapos ng araw na ito, ay aayusin niya ang mga papeles na kakailanganin sa pagpapalit ng apelyido ng anak niya. Ano ang plano mo? Tanong ng dalaga sa kanya. Mariin niya itong tinitigan. Ipapakilala ko si Connor sa aking pamilya. Ganon ba? Tumango-tango ang dalaga, pero hindi pa siya tapos sa pagsasalita, kaya nagpatuloy siya. At isasama kita. Nalaglag ang panga nito.